Ayan, magandang araw po ng Monday. Nandito po tayo ngayon sa temporary Pasig City Hall at may flag raising ceremony. Ayan na yata, o yan o. Nandito na si Vice Mayor Dudut Gawirsky, ang mga City Councilor, si Consi Buyi Raimundo, Consi Angelo De Leon, Consi Ryan Enriquez, si Consi Buboy Agustin, Consi Maru Martires, si Consi Eric Gonzalez, si Consi Warren Inocencio. Nandito na po sila. At nandito na rin si Consi Kiko Rustia. Dumating na si Mayor Vico Soto. Pinaalam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vico Soto at ang mga bumubuo ng ika-12 sangguniang panlunsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor, kagalang-galang Dudut Gawirsky Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, atin pong ituon ang ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pumumunuan sa atin ni Engineer Gabriel Jose L. Tagaya mula sa Office of the Building Official. Yumuko po tayo at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, puspos ng pag-ibig at kabutihan, sinasamba ka namin at itinataas ang mamahal sa bayan. Dalangin din po namin ang aming mga kapwa na nasa gitna ng pagsubok, lalo na ang mga nasalanta ng lindol, naway makabangon sila at makapagsimlang muli. Ligtas mo po ang aming bansa sa mga kuna, naway lumihi sa mga bagyo at hindi makapinsala sa buhay at kabuhayan. Hipuin mo rin ang mga may sakit, lalo na yung tinamaan ng influenza-like illness. Pawiin mo ang kanilang karamdaman at pagkalooban mo kami ng Panginoon, bigyan mo kami ng Inihiling naming humarap po tayo sa ating watawat ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ng buong dangal ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Symphonic Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Pinili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan sa atin ni Engineer Nico G. Ganaden mula sa Office of the Building Official. Itaas po natin ang kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ang buong sigla ang Marcha ng Pasig sa saliw ng tugtugin ng Pasig City Symphonic Band. Para naman po sa panunumpa ng Lingkod Bayan, panunumpa sa Lingkod Bayan, ito po ay pangunahan sa atin ni Engineer Angela V. Villalba mula sa Office of the Building. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. Third Thursday of October, Conflict Resolution Day, Proclamation Number 1152 Series of 2006. October 21, National Archives Day, Proclamation Number 660 Series of 1995. October 24, United Nations Day, Proclamation Number 138 Series of 1949. Week 3, Fish Conservation Week, Proclamation Number 176 Series of 1963. Credit Union Week, Proclamation Number 619 Series of 1969. Meat Safety Consciousness Week, Proclamation Number 276 Series of 1993. National Attention Deficit or Hyperactivity Disorder, ADHD, Awareness Week, Proclamation Number 472 Series of 2003. Bone and Joint, Musculoskeletal Disorders, Awareness Week, Proclamation Number 658 Series of 2004. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa sa umagang ito. Maraming salamat din po mula sa ating Pasig City Symphonic Band at Cultural Affairs and Tourism Office. Ako po si Engineer Roniel Christian A. Torres mula sa Office of the Building Official. Ako po ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat, magandang umaga po, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, pati na rin sa mga kasama natin mula sa national government agencies. Good morning po. Ako po, wala naman po sana akong mensahe na, pero may pinapa-announce po si Konsehal Buboy Agustin, kaya hindi ko naman po siya matanggihan. Pinapaalala po ni Konsi Buboy na pasado na po ang ating amendment sa ordinansa na nagbibigay daan para makabitan ng tama at legal na kuryente ang mga lugar na may mga problema pa sa lupa.
Inulit ko po, ito yung para sa may mga problema sa lupa. Nung nakaraang panahipasa ito, nung 11, sanggunian po na napasa ito, pero may amendment po na ipinasa si Consel Buboy para po payagan na ang gagawin po, K-load. Ibig sabihin yung prepaid na Meralco po ang ikakabit. Bakit po? Para mas fair din sa mga landowner at o kaya sa mga susunod na magiging tenant. Kasi pagka may regular na connection at may utang, nagkakaproblema yung susunod na mga titira dun sa lupa na yun. Hindi sila makabitan na ng kuryente. Pero kung kayo load prepaid, wala naman problema sa prepaid na Meralco, mas magiging maayos at fair po ito. Ang layunin lang naman po natin sa ordinansang ito o sa pulisiyang ito ay makabitan ng legal at maayos na kuryente na hindi prone sa sunog, na hindi delikado, na ginagalang ang karapatan din ng mga naninirahan sa isang lugar habang inaayos pa yung mga problema sa lupa. Imbis na mag-submeter, imbis na mag-illegal connection gaya ng jumper, mas mabuti na po nabigyan sila ng temporary connection na legal at tigtas. Maraming salamat sa ating sanggunian para dito. Dito rin ang mga kasama sa puso, dito rin mga kasama sa Office of the Building Official. Siguro ngayon, pagdating naman sa Office of the Building Official, yung mga nire-require natin, lalo na pag medyo tumataas na, talagang ini-inspection na natin ngayon at nire-require sila na magkaroon ng tamang building permit. Alam niyo naman po na pag sa urban poor areas, traditionally, hanggang ngayon naman, medyo maluwag talaga tayo pagdating sa mga permit. Pero siguro nakita naman natin itong nakaraang mga linggo kung bakit kahit urban poor area yan, hindi talaga tayo pwede pumayag, lalo na pag matataas na ang mga 4, 5, diba kahit urban poor area, nakikita natin may 4-story, 5-story, may nakita ko hanggang 6 stories sa ibang urban poor areas natin. Kahit na gusto nating sabihin na o kaya gusto natin silang pagbigyan, safety. Buti kung yung nasa loob lang ng building o yung may-ari lang ng building yung maapektuhan o madidisgrasya, pero hindi po. Pati yung mga kapitbahay niya maaaring madisgrasya, maaaring maapektuhan, lalo na kapag nagka-lindol, nagkaroon ng sunog. So, talagang yun ang instruction natin sa Office of the Building Official na lalo na pag nakita natin lumalagpas na sa 3-story ang isang residential building, kailangan mahigpit na po tayo pagdating sa mga requirements natin. Dahil ito po ay hindi para pahirapan ng mga residente, kundi po para sa kaligtasan ng bawat isang pasigilyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Good morning po. Vlogger. Hindi ko na-vlog yung mga vlogger. Good morning po. You there in your dream. About face.